Amen. Pinupuri ka namin, Panginoon! Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos ngayon pong umagang ito. Samahan niyo po ako at kausapin po natin ang sarili natin. Mangako po tayo, hindi po sa sarili, hindi pa lamang po sa Espiritu, kundi sa sarili po natin. Sabay-sabay po tayo. Ako, ulit. Okay, ready, go. Ako ay narito ngayon upang mag-aral ng salita ng Diyos. Ang puso ko ay binubuksan, ang isip ko ay tinutuon, ako ay makikinig at susunod sa salita ng Panginoon. Amen. Amen. Manalangin po tayo. Panginoon, bendisyonan niyo po nawa kami ngayong umaga. Ang banal na Espiritu nawa ang kumilos sa amin. Buksan niyo po ang puso at isip namin, Panginoon. Hipuin po ninyo kami ng inyo pong makapangyarihang kamay. At the Lord God, sa pagbubuklat po namin ng inyong mga salita, marinig ka namin. Hindi po ang tao, hindi po ang tinig ng iba, kundi marinig ka namin, Lord, sa amin po mga puso. Bless us, Lord God, with your fire and your wisdom. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Mari na po tayong makaupo. Ano ang pinaka mahirap na desisyon na ginawa mo sa buhay mo? No, lalo nito nakaraang mga linggo, nakaraang mga araw, ang buhay po ay punong-puno ng mga desisyon. Lagi ho tayong merong pinag-iisipan. No, nito nakaraan, anong desisyon na ginawa mo? Anong kurso ang kukunin mo sa college? Malaking desisyon yan. Lifelong, yung decision na yan. O kaya naman, anong business ang bubuksan mo? Malaking desisyon at malaking usapin po yan. O kaya naman, anong trabaho ang tatanggapin mo sa mga nag-o-offer sa'yo? O kaya naman, may nanliligaw sa'yo, 15. Sino kaya doon ang sasagutin mo? No, ito mga decisions na to, it comes to us every single day. Meron po tayong laging kailangan desisyonan sa buhay natin. Pero ang pinaka-importanting tanong po, dahil ang buhay ay punong-puno ng desisyon, ikaw ba ay nasa kalooban ng Diyos? Paano mo malalaman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo? At alam niyo po, bilang pastor, maraming taon na po akong pastor, yan po ang lagi ang tanong ng mga tao na lumalapit sa akin. Pastor, ano ang will ni Lord? Pastor, alin ang pipiliin ko sa dalawa na ito? Madali naman pumili kung pipiliin mo isang tama at saka isang mali. Pastor, aawain ko ba yung boss ko o hindi? Madaling pumili. Pero kapag ka parehong maganda yung pipiliin mo, paano mo malalaman kung saan ka dinadala ng Panginoon? At yan po yung pamagat ng pag-aaral natin ngayon po umagang ito. 7 ways to know God's will. 7 paraan para malaman mo kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo. Nitong nakaraang linggo, pinag-aralan po natin kung si Yahweh ang aking pastol. Kapag si Yahweh ang pastol natin, siguradong dadalhin niya tayo sa mainam na pastulan, pagpapalain tayo ng Panginoon, pero kailangan sumunod tayo. Kailangan marinig natin ang tinig ng Panginoon. Paano tayo susunod sa Kanya? Paano natin maririnig ang tinig ng Panginoon? How can we discover the will of God? At palagay ko po, marami sa atin, yan din ang katanungan ngayon. How can we discover the will of God? Bakit ba kailangan hanapin natin ang will of God? Why do you have to search for God's will? Because if you are in the center of the will of God, for sure, everything will fall in the right places. Magkakaroon ng success, magkakaroon ng kaayusan, magkakaroon ng blessing if you are in the will of God. If you are not in the will of God, ano naman po kabaliktaran nun? Kaguluhan, pain, brokenness. Kaya importante po, mahanap natin what is the will of God in your life and how do we find the will of God in our lives. May pag-aaralan po tayong napaka-interesting na verse ngayong umagang ito. At pinakita po dito, papaano nalaman kung ano ang kalooban ng Panginoon. Mga Gawa, chapter 11, simulan po muna natin sa verse 1, 2, and 3. Nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na may mga hentil na tumanggap na rin sa salita ng Diyos. Kaya't nang si Pedro ay pumunta sa Jerusalem, tinuligsa siya ng mga kapatid na naniniwalang dapat tuliin ang mga hentil. Bakit ka pumasok sa bahay ng mga hindi tuling hentil? At nakisalo pa sa kanila, tanong nila. Meron ng kontrobersya na nangyayari dito. Kilala naman po natin si Pedro. At sa kanila pong kapanahunan, bawal, kung ikaw ay isang Hudyo, bawal kang pumasok sa bahay ng mga hindi Hudyo.
Ang tingin po nila, karumihan yon. Sa tradisyon nila, ikaw ay nagiging unclean. Pumasok ka sa bahay ng mga makasalanan, pumasok ka sa mga bahay na hindi makadiyos, nakikain ka pa. So para po sa kanila, isa pong malaking bagay. It's a big deal for them. Ito pong ginawa ni Pedro, pagdating niya po sa Jerusalem, pinatawag siya ng council. Kilala naman natin si Pedro, alagad siya ng Panginoon. Pinatawag siya ng council. Pedro, ano itong pinaggagawa mo? Ano yung nabalitaan namin na pumasok ka sa bahay ng mga hentil at nakikain ka pa? Ano itong nangyayari ito? Mali yata yung ginagawa mo, sabi nung council sa kanya. No, there was a conflict between Peter because Peter violated the tradition. And ang question po, hindi ba alam ni Pedro na bawal yun? Palagi ko alam niya. Bakit pa rin niya itinuloy kahit alam niya na bawal yon? How did Peter know? How did Peter know that what he was doing was the will of God? Na pagpipilian niya, papasok o hindi? Makikisama, makikisalo o hindi? At ang pinili ni Pedro, kahit labag sa tradisyon, papasok ako sa bahay, makikisalo ako sa kanila. Saan ibinase ni Pedro yung kanyang desisyon na yun? Paano nyo nalaman na yun ang will of God? So sa atin po, yan ang nangyayari sa atin, sa buhay natin. Paano mo malalaman ano ang tama, ano ang mali? Tuloy po natin yung pagbabasa. Acts 11, verse 4 to 8. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Sabi niya, ako'y nasa lungsod ng Joppa, nananalangin na magkaroon ako ng isang pangitain. Mula sa langit ay ibinaba sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 na sulok. So imagine niyo, lona, malaki, merong tali sa 4 na sulok, tapos nakabitin, ibinaba daw sa kanya, sa kanyang pangitain, sa kanyang vision. Verse 6. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang iba't ibang uri ng hayop, lumalakad, gumagapang sa lupa, mababangis, at mga lumilipad. Nung makita niya sa vision niya na mayroong malaking kumot, may tali sa 4 na kanto, nakita niya kung ano yung laman nitong kumot na ito, nitong lona na ito. Nakita niya iba't ibang uri ng hayop. Mga hayop na bawal nilang kainin. Buitre, yung mga hayop na baboy, bawal nilang kainin. Baboy damo, ayon sa kanilang tradisyon, ayon sa kanila pong katuruan, bawal nilang kainin kasi madudumi daw po itong mga hayop na ito. At nung makita niyo yun, verse 7, pagkatapos ay narinig ko ang isang tinig na nag-utos. Pedro, tumayo ka, magkatay ka at kumain. Subalit sumagot ako, hindi ko magagawa yan, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang marumi o hindi karapat-dapat na kainin. So narinig pa ni Pedro yung boses. Nakita niya yung pangitain at narinig ni Pedro yung utos, magkatay ka, kumain ka dyan. At ang sagot ni Pedro, hindi ko magagawa yan. Pedro refused. Okay, tuloy natin ang pagbabasa. Verse 11, 9 to 12. Chapter 11, 9 to 12. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Huwag mo ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari yon at pagkatapos ay hinila na paitaas sa langit ang lahat ng yon. Okay, 3 beses niya narinig, sige na, magkatay ka, kumain. Ayaw pa rin niya. At nung 3 beses, tumiklop na yung kumot, hinila na, pabalik sa langit. Nawala na, hindi na niya nakita ulit yon. Verse 10, 3 ulit na nangyari yon at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng yon. Verse 11, pagkahila, okay, wala na yung vision niya, pagkawala ng vision niya, verse 11, nang sandali rin yon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Pagkatapos niya makita yung vision, biglang may kumatok sa baba. Akala niya Shopee. Yung pala, meron 3 lalaki na naghahanap sa kanya. Alam niyo po, nung time na yon, mahirap maghanapan. Ngayon, madali maghanap di ba? Facebook lang, PM mo lang, Google Map mo lang. Pero nung time na yon, ang hirap maghanap sa isang community. Ang hirap. Tapos po, tuloy natin yung pagbabasa. Sinabi sa akin ng Espiritu, sa verse 12, sinabi sa akin ng Espiritu, sumama ako sa kanila, kahit sila ay mga hentil. Ang mga hentil po, ang tawag po ng mga Hudyo sa sarili nila ay Hudyo, at lahat ng hindi Hudyo, ang tawag po ron, hentil. Gentile, yun po ang tawag nila. So para sa kanila, 2 lang uri ng tao, Hudyo at saka hentil. Okay? So, sa mga hentil nito, sabi ng Espiritu, sumama ka. At sumama rin sa akin ang 6 na kapatid
at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Okay, so may kumatok, hinahanap si Pedro, ang sabi ng Espiritu kay Pedro, sumama ka dyan sa mga yan kahit na hentil yung mga yan. At hindi lamang siya, kundi pati yung 6 na kasama niya, sumama na rin. Paano nila nalaman na dapat sumama? How did they know that it was the will of God for them na sumama? Inava-violate nga yung tradition nila. Verse 9 to 14. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel, verse 9 to 14, tama ba? 13. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi raw sa kanya, magpadala ka ng mga sugo sa Joppa at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Ipapahayag niya sa iyo ang mga salita na kinakailangan mo upang ikaw at ang iyong sambahayan ay maligtas. Nung pumasok sila sa bahay ni Cornelio, kinuwento ni Cornelio kay Pedro na nakakita siya ng anghel nandoon sa loob ng bahay. Pero tignan niyo po yung anghel. Siniran ba nung anghel si Cornelio? Sana sinabi nila nung anghel, Cornelio, nandito ako habang gumaganon siya. Tanggapin mo si Jesus. Hindi ginawa ng anghel. Kailangan pa nung anghel na sabihin kay Cornelio, patawag mo si Pedro. Para si Pedro ang magturo sa iyo kung paano ka maliligtas. No? Alam niyo po, hindi nagpapadala ang Diyos ng anghel para maligtas ang tao. Sino po ang pinapadala ng Diyos? Yung mga Pedro na katulad mo at katulad natin. Ang dali sana kung yung anghel ang magsasalita, tatanggapin talaga ng mga tao si Jesus, pero gumagamit ang Diyos ng tao. Katulad ng ginawa niya dito kay Pedro. Tuloy po natin, verse 15, 16, and 17. Nagsisimula pa lang ako magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng nangyari sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, si Juan ay nagbabautismo sa tubig, ngunit babautismohan kayo sa Espiritu Santo. Kung binigyan sila ng Diyos ng kaloob, na tulad ng ibinigay niya sa atin noong tayo'y manalig sa Panginoong Jesucristo, sino ako para hadlangan ng Diyos? So pagdating po ni Pedro, nag-share siya ng gospel at nagsisimula pa lang siya mag-share ng gospel, napuspos na po ng banal na Espiritu. Ito ang kanyang mga hentil na kausap. Sabi niya, tulad nung nangyari sa atin noong una, di ba, noong Pentecostes, bumaba ang Holy Spirit sa atin, ganun din ang nangyari sa amin. Na nag-share ako ng gospel dito, bumaba din ang Holy Spirit dito sa mga tao na ito. Verse 18, at sabi niya, sino ako? Diba? Para hadlangan ng Diyos. Kung binigay sa kanilang Holy Spirit, sino ako para bawalan ang Holy Spirit? At sa verse 18, nang marinig nila ito, yung mga nagpatawag sa kanya, yung council na umuusig sa kanya, nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagtuligsa. At sa halip ay nagpuri sa Diyos. Sabi nila, kung gayon, ang mga hentil man ay binigyan din ng Diyos ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa mga kasalanan upang mabuhay. Paano nalaman ni Pedro na will of God yung kanyang ginagawa? Kahit may bina-violate siya na tradition. Paano nalaman nung 6 na kasama ni Pedro na dapat nilang samahan si Pedro pumasok sa bahay ng mga hentil na itinuturing nilang marumi? Paano nila nalaman that it was the will of God? At itong tumutuligsa kay Pedro na buong council ng mga Hudyo, paano nila nalaman na mali sila at tama si Pedro? Paano nila nalaman na kalooban ng Diyos yung ginawa ni Pedro at sila ang wala sa kalooban ng Diyos? How did they know? Mga kapatid, napaka-importante na malaman po natin ang will of God sa buhay natin. Hindi ko nag-decision tayo, akala natin yun na kagad ang will of God. No? Meron po mga paraan para malaman mo kung saan ka nililid ng Panginoon sa buhay mo. 7, yung ating pong pag-aaralan. Ngayon pong umagang ito, siguro mga hanggang 1:30 tayo. Kasi 7 eh. No, titingnan ho natin kung matatapos po natin ng maikli. Kung hindi, edi part 2. Tingnan po natin. Sana matapos natin yung 7. Unang-una po, how to know God's will. First of all, kay Peter, God's will was revealed through prayer. Through prayer. So verse 4 and verse 5. Kaya't isinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari. Sabi niya, ako'y nasa lungsod ng Joppa
at nananalangin nang magkaroon ng isang pangitain. Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos? Una, magdasal ka. Kapag hindi ka mahilig magdasal, hindi ka mahilig mag-pray, pero gusto mong malaman ang kalooban ng Panginoon, hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung tamad ka magdasal. Maraming Christian, kung ano-ano hinihingi sa Diyos, pero tamad magdasal. Maraming Christian, maraming gustong malaman sa Diyos, pero tamad magdasal. Hanggat hindi ho tayo nagiging madasalin, magkakamali at magkakamali tayo kung anong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Na napaka-importante po niyan. Peter was in prayer when God revealed His will through a vision. Peter was praying. No, prayer is essential in seeking and understanding God's will. Minsan may magtatanong sa akin, Pastor, ano kaya kalooban ng Diyos? Pastor, ano ang pipiliin ko? Ang unang dapat tanong, nagdadasal ka ba? Kung nagdadasal ka, mas malamang kaysa hindi, madidiscover mo ang will of God. Pero kung ikaw ay isa doon sa mga Christian, napaka-Christian, pero ang tamad-tamad magdasal, ay, hindi na tayo magugulat kapag tayo ay nagkakamali sa mga leading sa desisyon na ginagawa po natin sa buhay natin. You know, even Jesus prayed before choosing the 12 disciples. Di ba? Si Jesus naglaan ng isang buong magdamag para ipanalangin. Diyos ko, Ama, bukas, pipili ako ng 12 alagad. Sino? Sa dami ng mga tao na to na sumusunod sa akin, sino ang 12 na pipiliin ko? At pinili na nga niya yung 12. Judas pa yung isa. Diba? Tagal mo nang pinag-pray, Judas pa yung napili ni Jesus sa kaduluduluhan. Kasi nga may plano rin ng Diyos kung bakit kailangan may isang Judas doon sa kanya napili na yon. So sa atin po, you cannot know God's will by not talking to God. Paano mo malalaman ang kalooban niya? Ayaw natin siyang kausapin. Kapag nagpe-pray ng napahaba ng konti, galit na tayo. Huwag mo nang pagpe-prayin yan, habang mag-pray niyan. Pagkain, huwag yan ang pagpe-prayin mo. Pagkain na gutom na kami. Ang kung ano pa pinagpe-pray, pati giyera sa Lebanon. Pinagpe-pray. Minsan po, prayer, yan po talaga yung isa sa kinatatamaran ng halos lahat ng Kristiyano. Prayer meeting, isa sa mga nilalangaw na gawain ng church. Pero lahat ng tao gustong malaman ang kalooban ng Diyos, pero hindi lahat ng tao gustong magdasal. Gusto mo bang malaman ang will of God sa buhay mo? Magbabad ka sa pagdadasal. Totoo po yan. Hindi lang yung pumikit ka lang, tapos nagsalita ka, tapos sabihin mo, wala naman ako naramdaman. Hindi mo naman kailangan may maramdaman. Ang kailangan, yung puso mo, nakikipag-usap sa Espiritu ng Diyos. Dasal na po yun. At kapag ka nagdadasal po tayo, the more you talk, the more you understand. The more you talk to God, the more everything becomes clear. Yung unang pray mo, parang wala namang sagot Pero yung pangalawang pray mo, nakikita mo na bigla, uy, parang may nangyari na. Yung pangatlong pray mo, nakikita mo, unti-unti, lumiliwanag na po ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Invest in prayer. Yung mga tamad magdasal, hindi malalaman ang will of God. Amen? Yung mga tamad magdasal, hindi mo malalaman ang will of God sa buhay mo. So, sipagan po natin na magdasal, no? Because prayer is simply talking to God. May mga tao pag sinabi mo, ate, ikaw mag-pray. Sasabihin nyo, hindi ako marunong mag-pray. Makipag-usap ka lang sa Diyos, hindi ka pa marunong. O yung bata nga, pag sinabi mo, ikaw mag-pray, pe-pray ka agad yun. Minsan yung mga matatanda, kasi po akala natin, pag sinabi mag-pray, akala natin kailangan highfalutin. Kailangan pag nag-pray, kailangan yung andating, di ba? Obispo. Akala natin ganun pag nag-pray. Basta naggaling sa puso at spirito, panalangin na po yun. So wag ko tayong mahiya na manalangin. Pag pinag-pray tayo, sige, go ahead, pray tayo. Actually, pagka kinakabahan tayo mag-pray, ibig pong sabihin nun, nakatingin tayo sa tao. Pag sinabi sa'yo na, ikaw mag-pray, iniisip mo, ay, ayoko. Bakit? Nahihiya ako eh. Saan ka nahihiya? Sa Diyos? O nahihiya ka doon sa mga tao? Kapag ka nahihiya ka sa mga tao, ibig sabihin, gusto mo silang i-impress. Pero kapag kakausapin mo ang Panginoon, hindi importante. Hindi importante na, na magaling, nag-English ka pa ng dire-diretso. Ang importante, galing sa puso.
So pag pinag-pray ka, go! No, simulan mo na yan. Maging part na po ng buhay Kristiyano natin ang panalangin. If we want to know the will of God, prayer is not getting what you want. Importante ang prayer because it's not getting what you want. But prayer is aligning yourself to what God wants. Kung ano yung gusto ng Diyos. Yun ang purpose ng prayer. Para malaman mo, para hindi para mapilipit mo yung kamay ng Diyos at mapilitan ang Diyos na ibigay yung gusto mo. Sabihin ng Diyos, nagdadasal to 3 times a day for 100 1 year na. Sige na nga, ibibigay ko na kasi nakahiya naman, nakapilitan na ako. Hindi yo. Nananalangin tayo para maging maliwanag sa atin kung ano yung gusto ng Diyos na matanggap po natin. Nung araw, mahirap eh, dami nating salita na nung araw, kasi tatanda na natin. Hindi totoo naman eh, di ba? Nung araw, yung radyo, hindi na nga alam mga bata ang radyo ngayon eh. Ang radyo nung araw, kung gusto mong makinig ng radyo, di ba meron kang pinipihit na dial, tapos gumagano, no, merong needle na gumaganon, hahanapin mo yung frequency. Tapos lalampas, di ba, static, pag lumampas ka, naging disco na. Tapos ibabalik mo, naging iba na naman, cooking na siya. Hahanapin mo kung ano yung hinahanap mo talaga. Tapos isesentro mo yun. Pag nasentro mo na, ayun, di ba? Natumbok mo na. Pasensya na sa mga Gen Z, hindi nyo naintindihan sinasabi ko siguro. No, kasi ngayon, wala lang radyo eh. Nung bata po ako, pag hinanap ko ang tatay ko, Tay! Nasaan ka na? Sasagot yun, nasa bubong. Andito sa bubong. Ano ginagawa nyo dyan sa bubong? Yung antena, iniikot. No, yung antena ng TV, nasa bubong. Iniikot-ikot. Ba't ho iniikot? Hinahanap kasi kung nasan yung signal. Tapos sisigaw yun. Malinaw na ba? Malabo pa ho. Kanan nyo pa, kanan. Ikot pa sa kanan. Malinaw na ba? Lumabo po lalo. Babalik niya sa kaliwa, kaliwa. Di ba? Ganun nung araw eh. Yun yung tuning. Yun ang ibig sabihin ng prayer. Hinahanap mo, nasan ba yung tamang frequency ng Diyos? Nasan ba yung maliwanag na naintindihan mo siya? Kaya minsan nagkakamali po tayo eh. Kasi kung ano yung narinig natin na akala natin na sinabi ng Panginoon, malabo nga eh. Kailangan nakatutok. Yun, maliwanag ang sabi ng Diyos. Diba? Go daw, go. Dahil malabo, akala mo go, yung pala no. Magkatulog yung go tsaka yung no. Kasi malabo. Pero kung mananalangin po tayo, magtiyaga. Antayin mo hanggat hindi maliwanag. Hindi yung basta nagdasal na ako kagabi, bahala ka na dyan, Panginoon. Hindi, antayin mo yung will ng Panginoon at hindi ho tayo magkakamali kapag ginawa po natin yun. Mga kapatid, make prayer a priority when seeking God's will. Now, make prayer a priority. Magdasal na mabuti. Kung ano man kailangan mo desisyon, magdasal po tayo na mabuti. May nanliligaw sa'yo, bago mo sagutin, magdasal kang mabuti. Hindi yung mamimili ka dun sa dalawa, di ba? Tapos gusto mo kaagad yung gwapo. Pagkatapos nun, hiwalay ka agad kayo. Di ba? After 3 months, 6 months, hiwalay na kaagad kayo. Kasi gwapo. Di babaero. Konti lang naman kaming hindi babaero. Karaniwan talaga. So, gawin mo, kunin mo yung pangit. Di ba? Iniiwan mo na, ayaw ka pang bitiwan. Di ba? So, para malaman mo yung will ng Panginoon, dasal, dasal, dasal. Para malaman ang kalooban ng Panginoon. Bago ka pumili ng trabaho o negosyo, dasal. Hindi ko magaling ako rito, alam ko na to. Hindi, dasal. In all your ways, acknowledge Him. Yan ang sabi sa Proverbs 3, 5, and 6. Sa lahat daw ng gagawin mo, pag-pray mo muna. Minsan po ang misis ko sinasabi sa akin, ba't ikaw ang bagal-bagal mo magdesisyon? Sabi sa akin ng misis ko, actually po mabagal ako magdesisyon. Bihira po ako na magdesisyon na maliban na lang kung talagang nandiyan na. Pero kung may pagkakataon po, isa po yan sa gusto kong maging disiplina talaga sa sarili ko, huwag pala desisyon. Paladasal ka muna dapat bago ka pala desisyon. Hindi komot nasa harap mo na, susunggaban mo na kaagad. Kasi po, hindi naman nagmamadali ang Panginoon. So mas maganda po, ibabad mo sa panalangin, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Dami yung bagay na dapat nating ipanalangin. Sino mapapangasawa ko? Pag-pray mo na yan. Yung mga walang asawa dito, pag-pray mo na yan.
O yung mga anak mo, kahit bata pa, pagdasal mo na. Lord, sana po mapangasawa nitong anak ko, mayaman. Mayaman. Maka-Diyos. Maka-Diyos. Di ba? Ngayon pa lang, pinagdadasal na po natin yan. Lord, sana makapag-asawa ako ng hindi lasinggero, hindi nang bubugbog, hindi batugan, may pangarap sa buhay. Pinagpe-pray mo na yan. Hindi nakakita ka ng magaling mag-basketball, God's will mo na kaagad. Pag mag-asawa na kayo, ano gagawin niyo sa basketball? No? Mahal, wala tayong makain. Wala kayong makain kasi lagi nagba-basketball. Diba? Ipanalangin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. I promise you, hindi ho tayo magkakamali. Alam nga naman sabihin ng Diyos, dasal ka kasi ng dasal. O, ayan nangyari sa buhay mo. Alam nga naman ganun sabihin ng Diyos. Diba? So, manalangin po tayo, huwag magmadali. Hanapin. No? Kumbaga yung sa radyo, sa antena, tune up, i-align para malaman po natin ang kalooban ng Panginoon. Okay? So, yun po yung unang-una sa lahat. God's will is revealed through prayer. Pangalawa po, God's will is revealed through dreams and visions. Ako, medyo controversial yan. Kaya't sinalaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari, verse 4 and 5. Ako'y nasa lungsod ng Joppa at nananalangin nang magkaroon ako ng isang pangitain. Habang nagpe-pray, nakakita itong si Pedro ng vision. Alam niyo po sa Bible, God speaks in both natural and supernatural way. Nangungusap din po ang Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na kamangha-mangha, sa mga bagay na kagilagilalas. Nangungusap siya sa simpleng paraan, pero may mga pagkakataon po na nangungusap siya sa pamamagitan ng panaginip o nangungusap siya sa pamamagitan ng mga visions. Talagay ko po yung iba sa atin, naka-experience na po nito. Sa Bible, di ba, sabi ni Herodes doon sa mga mago, pag nakita niyo yung bata, yung sanggol na si Jesus, balitaan niyo ako para makasamba rin ako. Yung pala, ang balak ni Herodes, hindi sambahin, kundi patayin. Kaya habang natutulog po itong mga mago, itong mga matatalinong tao, kaya nga sila matatalino, habang natutulog sila, nangusap sa kanilang panaginip, huwag na kayong babalik dyan sa Herodes na yan. Umiba kayo ng landas. At umiba nga sila ng landas. So sa pamamagitan po noon, naiwasan. Di ba, pinapatay ni Herodes yung mga bata, 2 years old and below, kasi hindi bumalik yung mga pantas. Kaya generic na lang, lahat ng 2 years old and below na lalaki, patayin. Makinig po tayo. Si Joseph the Dreamer, nalaman ho niya yung will ng Diyos sa kanya kasi sa pamamagitan ng panaginip. Minsan, ang Diyos nangungusap sa pamamagitan po ng panaginip. Sa Acts 22:17-18, nangyari po ito kay Paul, sabi niya, nagbalik ako rito sa Jerusalem. At habang ako'y nananalangin, ayan na naman, nagpe-pray si Paul naman ito, sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin. No, sabi ng Diyos kay Paul, umalis ka na rito, umalis ka. Bali wala ang preaching mo, hindi natatanggapin ang preaching mo. Sa pamagitan po ng pangitain. Kaya hindi ko po ito sinasabi na lahat ng panaginip natin tama. Diba? Pero kung ikaw ay nananalangin, isa sa maaring sagot ng Panginoon sa iyo, yung mga pangitain po natin. Alam niyo maraming pastor, bago nagpastor, na naginip muna. Sino ba nalalaginip dito? Diba? Yung iba, bakit ka nagpastor? Kasi hindi ako makadecide kung ano gagawin ko, pero nararamdaman ko sa puso ko, pinagpapastor ako. Ba't ka nagpastor? Kasi minsan natutulog ako, tapos nanaginip ako. Kaya panaginipan ko, nasa isa akong bangka. Habang sumasagwan ako, ang daming nalulunod. At nung tinutulungan ko silang sumagip, nagising ako. Nung sinasagip ko sila, nagising ako. So tinake ko yun as yun yung calling ni Lord sa akin. Meron mga ganon. May mga example na ganon. Nangyayari po talaga yan. Nananaginip ka, dami-dami mong pera. O yun pala, ang gusto ng Panginoon, ipamigay mo sa mga nangangailangan. Tumulong ka. No? Minsan nangungusap ang Panginoon sa atin sa ating mga panaginip. Pero mag-ingat po tayo. No? Kaya hindi ito popular yung panaginip, although nasa Bible naman siya, kasi posible ma-manipulate
ng kaaway, ito pong mga panaginip na to. Lalo tayo mga Filipino, pagka umubo nga lang, nahatching lang, number. Ganyan tayo mga Pilipino eh. Kapag we see what we want to see. Bakit ka nagpastor? Kasi pagtingin ko sa ulap, nakakita ko ng krus. Ganyan tayo mga Pilipino eh, lahat na lang. Nung bata po ako, kapag merong bulate, kukuha kami ng asin, bubudburan namin ng asin. Number. Habang yung bulate nang mimilipit, number 8 naman lagi. Wala naman ibang number na ginawa yung bulate, kundi 8. Diba, ganyan ho tayo ng mga Pilipino. So, mag-ingat ho tayo. Pagka sinabi na napanaginipan ko, ingat din tayo dyan. Ang tanong, nagdasal ka ba? Kung nagdasal ka, baka sinagot ni Lord. Pero kung hindi ka naman nag-pray, baka init lang yan. Kulang ka na naman sa ligo. Diba? Baka gano'n naman yan. Meron po isa, sabi niya, magpapastor kaya ako. Tapos na nagiginip siya, P, tsaka C. Dalawang letters. Letter P, tsaka letter C. Sabi niya, siguro ibig sabihin nito, preach Christ. Magpapastor na ako. Nagpastor. Sablay. Yung pala ibig sabihin ng P tsaka C, potato corner. Dapat pala, magtayo daw siya ng potato corner. No, so yung palaginip po, nasa Bible po yan, pero hindi ho yan madaling, hindi yan madaling panghawakan. Na yan lang lagi. Be open to other ways that God reveals His will to us. Always test. Dapat may testing lagi. Lahat ng yan. Such experiences against the Scripture. Hindi komot yun yung napanaginipan mo. Diba? Yun na nga. Isa na naginip ka, nasa ulap ka. Tapos maya-maya, kinakain mo na yung ulap. Diba? Pag-gising mo, wala na yung unan mo. Diba? Hindi komot na panaginipan mo, yun na po yun. No? Dapat naka-aligned pa rin siya. Combine it with the other ways to know God's will. Okay, nagdadasal ka naman, habang nagdadasal ka, may pinapakita si Lord, consider, baka. Hindi definitive, pero baka. Pangatlo po, God's will is revealed through the Word of God. Siyempre, yan ang importante. Verse 9, 10, 11, 12. Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. Okay, nangungusap ang Panginoon. Huwag mong ituring na marumi ang nilinis na ng Diyos. 3 ulit na nangyari yon, at pagkatapos ay hinila na pataas sa langit ang lahat ng yon. No, hindi ho yung basta interpretasyon niya. Merong bumabang kumot, ano kaya ibig sabihin nito? Siguro maginaw, ganyan. Hindi yon. Merong kasamang Word of God. Kapag hinahanap po natin ang will of God, kailangan po rin po nating marinig ang Word of God. No, because Peter received a vision, but the Word of God confirmed it. Diba? So yung panaginip natin, dapat po merong Word ang Panginoon from the Bible na nagko-confirm sa puso po natin. The Word of God is the primary way that God reveals His will to us. Kanina sabi natin, kung hindi ka paladasal, hindi mo tutumbok ang God's will sa buhay mo. Ngayon po, sabihin ko, kung hindi ka palabasan ng Bible, hindi mo rin madidiscover ang will of God sa buhay mo. Kailangan mo talaga. Kaya minsan, di ba, nagtataka tayo, bakit minsan mali-mali decision natin? Nagdasal naman ako. Nagdasal ka nga, hindi naman kinonfirm ng Word of God sa'yo kung ano yung gusto ng Diyos na gawin natin. The Word of God is living and active. Buhay po kasi ito. It speaks to our souls. Nangungusap yan sa mga kaluluwa po natin. Sino po rito yung nakaranas na habang nagbabasa ka ng Bible, nararamdaman yung binabasa mong verse, parang tumatarak sa puso mo. Naramdaman nyo na ba yun? Alam nyo po, kung hindi nyo pa nararamdaman yun, dapat maramdaman nyo yun. Kasi po, ang religion po natin, hindi po ito religion lang ng aral, lecture, basa, hindi. Ang religion po natin may kasamang espiritu. At itong espiritu na ito, nangungusap po sa puso natin. Nabasa mo na yung verse na yan dati eh. Pero bakit ngayon, nung binasa mo uli, parang kang dinadaganan sa puso. Minsan nagbabasa ka ng Bible, yung mga words parang tumatalon-talon. Parang na-highlight yung mga words na yun. Diba? Binasa mo yung buong chapter, pero merong verse na ayaw mawala-wala sa isip mo, pabalik-balik. At nabasa mo yung buong chapter, pero yung verse na yun talaga yung tumatak sa puso't isip mo. Nangungusap po ang Word of God.
kung nagbabasa tayo ng Bible. Pero kung hindi tayo nagbabasa ng Bible, sino mangungusap sa atin? Ibang word. So, mag-invest po tayo sa pagbabasa ng Bible. Today, we hear Him when we read the Bible. The less you read, the less you hear. Kanina, the less you pray, the less you know God's will. Ngayon po, the less you read, the less you hear the Word of God. So, titignan na naman natin, di ba, bakit ang daming Christian, tatanungin na naman natin yan, bakit ang daming Christian weak? Bakit ang daming Christian mali-mali ang desisyon sa buhay? Bakit ang daming Christian umaattend naman ng church, pag Sunday nakikita ko, taas ang 2 kamay, kapag ka nag-worship, tapos tulo pa uhog, pag nag-worship, ba't di marunong mag-desisyon? Bakit hindi alam ang tama at mali? Hindi alam kung wala na siya sa lugar. Alam niyo po, yung Christian na yan, hindi paladasal. Paladasal man, napilitan lang. O kaya, nag-guilty lang. O kaya, sabi daw, magdasal, di magdasal. Hindi kasali yung espiritu sa pagdadasal. O kaya, hindi rin palabasa ng Bible. No, nagbasa lang ng Bible, basahin daw eh. Ano ba yung babasahin? O, di basahin. No, wala sa puso, wala sa espiritu. Pero alam niyo po, yung religion natin is a very powerful religion. Very powerful religion. Ang tindi nitong religion na to, if only we can understand what it meant, what it means to be a Christian, if we can only tap on the power that is within us, nako, this is a very powerful religion. Kaya huwag kang papayag, di ba, na lampa-lampa na Christian, tamad-tamad na Christian, Christian na sinisipa-sipa ng demonyo. Kapag kailangan ng demonyo na magagamit, ikaw lagi ang ginagamit. Huwag kang papayag na ganung uri tayo ng Christian. Alam nyo, nandito na rin lang tayo, seryosohin na natin to. Dito ka na rin lang, ibuhos mo na. No, pag may nagtanong sa'yo, ano religion mo, sabihin mo rin lang naman, Christian eh. Di pangatawanan mo na yung pagiging Christian. Be a real Christian. Ang ganda noon, no? Dati ang mga pulis, bawal ang malalaki tiyan. Kasi pag sinabing pulis, di ba, ano dapat pulis? Disiplinado. Ano dapat pulis, di ba? Matipuno, snappy. Kaso dumating yung time, mga pulis, ang bewang, di ba, 45. Dumating na yun sa ganun. So parang minsan mga Christians ganun din eh. Pag sinabing Christian, ano ibig sabihin yan? Pasensyoso. Ano ibig sabihin yan? Hindi madamot. Ano ibig sabihin yan? Di ba? Paladasal. Minsan dumating na sa point na pag sinabing Christian, ano ibig sabihin yan? Tamad. Pag sinabing Christian, ibig sabihin yan, hindi takot sa kasalanan kasi magsisisi na lang daw. Dumating na tayo po sa ganung uri ng Christianity. Huwag po tayong pumayag. Kasi pag ganun ang uri ng Christianity natin, mararamdaman natin wala ring power yung Christianity natin. Pa-attend na lang tayo, pero pag nagdasal, walang sagot ang Diyos. Tapos a-attend tayo, hahanap tayo ng blessing, wala ring blessing ang Diyos. Sayang lang po. So seryosohin na po natin ito, totohanin na po natin ito. No? So, read your Bible. Because the Bible is the Word of God. Tingnan niyo po yung nilagay natin underline diyan. Napakasimpleng word, is the Word of God. Pero ang laki pong ibig sabihin yan. Hindi siya was the Word of God. Hindi siya will be the Word of God. It is the Word of God. The Bible itself is the Word of God. It's not only contain the Word of God. Kasi yung may mga nagtuturo, ang Bible daw, maraming nagsalita. So ang mga salita lang ng Diyos doon, hindi yung buong Bible. Yun lang daw mga sinabi lang ni Jesus. Kasi nagsalita din ng mga Pariseo, nagsalita din doon ang demonyo. So hindi raw Word of God ang buong Bible. Yung gusto niya lang na part ng Bible, yun lang ang Word of God. Hindi, totoo yun. The entire Bible is the Word of God. Ba't ko po nasabi yan? Una-una po, si Jesus, nung si Jesus po, nandirito sa lupa, tinuliksa ba ni Jesus ang Old Testament? Kinancel niya ba? Nireject niya ba? O tinanggap niya? Tinanggap niya ng buong-buo ang Old Testament. Ang binago lang po ni Jesus, interpretation. Kasi mali ang interpretation ng mga Pariseo. So itinama niya ang interpretation. Pero hindi niya nireject ang Bible. Hindi niya nireject ang Old Testament. If it's good enough for Jesus, it's also good enough for me.
Si Jesus nga tinanggap mas magaling pa ba ako kay Jesus? Di ba? Kung tinanggap niya yon, ganun din po tayo. The Bible is the Word of God. Parang Noli Me Tangere. Noli Me Tangere, nagsalita si Padre Damaso. Nagsalita si na Kapitan Tiago. Nagsalita si na Basilio. Pero di ba salita ni Rizal lahat yun? Si Rizal lahat yun. Ganon din po ang Bible. Ang Panginoon lahat yun. Pero dahil nga po mayroong kwento at katuruan, kaya syempre nagsalita. Alam nga naman mag-monologue. Buong Genesis hanggang Revelation, puro siya nagsalita. So sa iba't ibang kaparaanan, nagsalita po ang Panginoon. The Bible is inerrant, infallible. Ibig ko sabihin, ang Bible po ay hindi nagkakamali. Ang Bible po ay mapagkakatiwalaan po natin. Nagkakaroon ho ng false teachings. Kapag sinabi na ng preacher, hindi lahat ng nasa Bible tama. Diyan nagsisimula ang false teachings. Nagkakaroon ng false teachings pag sinabi ng preacher, pareho lang naman kami ni Amos, pareho lang naman kami ni Paul, pareho lang naman kami na ganyan. Hindi ho, sila inspired. Kaya ho, ang Bible po, naniniwala po tayo 100%, kung ano nakasulat, yun ay nakasulat. Hindi ho tao mamimili kung anong gusto niya. Yan nagsisimula ang mga maling interpretation. So as we read the Bible, we find God's will in the Bible. Following the Bible is like following a map. Pupunta ka sa lugar, hindi mo alam yung pupuntahan mo, may dala-dala kang mapa. At kailangan yung mapa na yon sundin mo exactly kung gusto mong makarating sa pupuntahan mo. Hindi ka pwedeng masunod. Sabi ng mapa, dumiretso. Ay, akong dumiretso dyan kasi madilim. Kakanan na lang ako. Ikaw na sunod, hindi yung mapa. Makakarating ka ba doon sa destinasyon? Hindi, iba yung mararating mo. Kasi sabi ng mapa, dumiretso. Pero dahil ayaw mo lang malubak, gusto mo yung malaking daan, ay ito, malaki oh. Bakit ba dito ako papupuntahin ng mapa? Ang sikip-sikip. Samantalang dito, lawak-lawak. Dito ako sa malawak. Malawak nga, hindi naman papunta sa Diyos. So ang Bible po, kung ano sinasabi ng Bible, sundin po natin. Now, following the Bible is like following a map or a compass. Hindi pwedeng kung kailan mo lang gusto. Hindi ikaw mamimili. Susunod lang po tayo kung saan tayo dinadala ng Bible. So ngayong umaga mga kapatid, siguro po isang gusto kong challenge sa atin lahat, be Bible literate. Be Bible literate. Yun ang ibang mga tao, pabubuksan mo, pakibukas nga sa Genesis 1:1. Hindi pa mahanap. Genesis 1:1, hindi mahanap. Grabe. Revelation, hindi alam kung nasaan. Amos, sino yung Amos? Di ba ibig sabihin ng Amos, di ba yun yung marumi, maamos? Di ba? Ang daming hindi marunong sa Bible. Titus, akala relos. Ang dami yung Christian, walang kaalam-alam sa Bible. Alam niyo po, mga kapatid, alam niyo po, hindi ka pwede maging Christian tapos hindi mo kilala yung Diyos mo. Hindi ka pwede maging tagasunod tapos wala kang kaalam-alam sa salita ng Panginoon. Pagdating natin sa langit, makakasalubong mo si Habakuk. Sabihin sa inyo ni Habakuk, ako nga pala si Habakuk. Nabasa mo ba yung libro ko? Sabihin mo, libro ka ba? Wala tayong kaalam-alam. May mga Christian pa, pag pinabuksan mo yung Bible, buksan mo nga sa Mark 3:15, hindi hanapin kung nasan yung Mark. Hinahanap sa Old Testament, yung Mark. Tama na ho yan. Tama na yan. Dapat alam mo na merong Old Testament, merong New Testament. Dapat alam mo na kung ano yung mga laman ng Old Testament, alam mo na yung laman ng New Testament. Alam nyo, nung araw, lahat ng umaten sa church, kabisado John 3:16. Ang corny na kapag pina-recite ang John 3:16, kasi basic, di ba? Hirapan mo naman. Ngayon, pataas ko kaya kamay. Sino kaya nakakabisado rito ng John 3:16? No, palagay ko naman, yun man lang, basic. Dapat kabisado mo man lang ang John 3:16. John 14:6, kabisado mo man lang yan. Ang kabisado lang, John 11:35, Jesus wept.
Yun ang kinakabisado. Na yun yung mga verses na yan, simple ho yan. Dapat to alam natin man lang yan. Romans 3:23. No, nung araw po talaga, bawat simpleng churchgoer, alam niya itong mga verses na yan sa Bible. Ganon din po tayo, be Bible literate. Kasi ano ba yung kabaligtaran ng Bible literacy? Di Bible illiteracy. Walang alam sa Bible. Kahit po mag-attend tayo na mag-attend, mag-worship tayo na mag-worship, you need the Word of God to feed on spiritually. Wag po tayong umasa lang sa preaching, pag Sunday, wag po tayong umasa lang sa kung ano lang po yung tinuturo, dapat po tayo mismo alam po natin ang Word of God. So ngayon pong umagang ito, mga kapatid, as I've said, as I've promised, hindi natin matatapos ang 7, unless gusto nyo mag-alauna. Pero itong tatlong ito, palagay ko po napaka-importante po nito. Tuloy po natin next time yung 4 pa. Pero bibigyan ko po kayo ng panibagong handout kasi sorry, yung handout natin hindi makukumpleto ngayon. Pero ito pong tatlong ito, palagay ko po malinaw po ito. God's will is revealed through, unang-una, prayer. Pangalawa po, God's will can be revealed through dreams and visions. At pangatlo po, God's will is revealed through the Word of God. Yan pong tatlong yan, lalo na po yung prayer at saka yung Word of God. Maski dun pa lang, kota na tayo. Dun pa lang, napakatibay na pundasyon na po yan. Lalo na po yung susunod pa na 4 na pag-aaralan po natin. So nawa po, ngayong umagang ito, na-challenge po tayo. Nawa po, ngayong umagang ito, nangusap sa atin ng Holy Spirit. At nawa po, ngayong umaga, masabi mo sa sarili mo, nagkukulang nga yata ako sa panalangin. Nagkukulang nga yata talaga ako sa prayer. So mga kapatid, ulitin ko, be Bible literate. Sipagan, magdasal, sipagan, magbasa, huwag yung sipagan matulog para mayroong panaginip. Hindi ganun. Sipagan po natin, seryosohin po natin, be a real Christian. Kailangan ka ng Panginoon. Diba? Andyan na nga yung anghel, hindi pa nag-preach. Tinawag pa talaga si Pedro, kapatid, kailangan ka ng Diyos. Kailangan ka ng Panginoon. Kahit sa tingin natin, may kailangan ba ang Diyos? Yun talagang paraan ng Diyos eh. Gumagamit siya ng tao, gumagamit siya ng Espiritu, kailangan ka ng Panginoon. Manalangin po tayo. Panginoon namin, ngayon po umagang ito, maraming salamat po sa inyo. Sa mensahe, na alam po namin, Panginoon, na inyo pong pabaon sa amin. Dalangin namin, Lord God, makalakad po kami sa landas mo. Makalakad po kami, Panginoon, doon po sa sentro ng kalooban mo kasi nandoon po ang presensya mo. Nandun po ang blessing, nandun po ang tagumpay. Kaya Panginoon, nawa po, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. I-remind po ninyo kami lagi na ang buhay po namin ay pag-aari ninyo at ang pagsunod namin, Panginoon, when we call you Lord, we are not joking when we say that you are our Lord. Teach us to obey and teach us to worship you in spirit and in truth. Salamat po, Panginoon. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen.